Sa buhay natin, akala natin ay kapag nagiging kaaway natin ang ating mga kapatid, ay hindi na nila tayo mahal. Na porket nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, ay hanggang doon na lamang ang samahan. Naniniwala ka ba na ang kapatid mo ay siyang kakampi mo hanggang sa dulo? Naniniwala ka ba na anuman ang pagsubok na pinagdadaanan mo, ay kasama mo ang iyong kapatid? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Si Lily at Olivia ay ang tangi na lamang magkasama sa kanilang pamilya. Wala silang mga magulang dahil sa hindi na nila ito mahanap mula nang naglayas ito. Si Lily, bilang nakatatandang kapatid, ay siyang sobrang desididong ituloy ang pamumuhay nilang magkapatid. Kahit nasa kabaliktaran, si Olivia ay ubod ng sungit at laging sinasabing, "Iiwan mo rin ako, ate." "Oli, kain na rito. Mas masarap kapag lubhang mainit ang sabaw," tawag ni Ate Lily matapos siyang magluto. Oli lamang ang tawag niya sa kapatid tuwing nais niyang maging malapit at mabiro. Lumabas si Olivia mula sa kanyang kwarto, dala ang mabigat na ekspresyon sa kanyang muka. "Ano na naman ba yan, ate?" tanong niya nang makita ang nakahain sa lamesa. "Nagluto ako ng tinola. Paborito mo to dati, di ba?" sagot ni Lily. Ngiti pa rin ang bumabalot sa kanyang muka, bagaman may bahid ng pagkabahala sa reaksyon ng kapatid. Napangisi si Olivia, halatang may inis na sa kanyang boses. "Dati yun, pero hindi ngayon. Hindi na yan ang gusto ko. Hindi ba't may iba ka namang pwedeng iluto? Baka naman puro ganito na lang tayo palagi." Napatigil si Ate Lily. Sinubukan niyang pigilan ang nararamdamang lungkot. "Kapatid, alam mo naman ang sitwasyon natin, di ba? Kung anong meron tayo, yun lang ang kaya kong ihanda." Nagpatuloy si Olivia sa pag-upo, pero halatang wala siyang gana. "Ate, palagi na lang ba ganito ang buhay natin? Wala na ba talagang pag-asa na umasenso? Lagi na lang tayong nakatira sa ganitong bahay, kumakain ng ganitong pagkain." Nagkibit balikat si Lily, pinilit na maging positibo. "Oli, hindi naman sa ayaw kung umasenso tayo, pero alam mo naman na mahirap ang buhay. Kailangan nating magtipid at magtiis." "Iyon nga ang problema, ate. Tila ba nagtitiis na lang tayo? Parang tinanggap mo na ganito na palagi ang buhay. Pero paano naman ako? Gusto ko ring maranasan ang buhay ng may maginhawang buhay. Hindi tulad nito, palaging nagkukulang." Huminga ng malalim si Ate Lily. Naramdaman niyang umiinit na rin ang ulo niya. "Oli, lahat naman ang ginagawa ko para sa ating dalawa. Kung makakapagtiyaga lang tayo, makakaahon din tayo sa hirap." "Eh yun na nga, ate. Kailan pa? Matanda na ako. Gusto ko rin namang maranasan ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa. Baka hanggang dito lang tayo, hindi na tayo umangat." Pinilit ni Lily na palambutin ang kanyang tono. "Oli, hindi naman kita pinipigilan sa mga pangarap mo, pero kailangan nating maging praktikal. Kung hindi tayo magtitipid ngayon, paano nang bukas natin?" Napailing si Olivia, halatang hindi nasisiyahan sa mga naririnig. "Bukas? Bukas? Puro na lang bukas. Ate, wala ka na bang plano para sa ngayon? Para sa akin? Gusto ko ng pagbabago. Hindi na ako makontento sa ganitong buhay." Nag-init ang pakiramdam ni Lily sa tono ng kapatid. "Oli, huwag mo namang isisi sa akin ang lahat. Alam kong gusto mo ng higit pa. Pero dapat mong intindihin na ginagawa ko ang lahat para mapagaan ang buhay natin." "Pero ate naman, hanggang kailan pa? Kailan mo ba ako bibigyan ng pagkakataong maranasan ng mas marangyang buhay? Wala ka bang pangarap para sa akin?" Mabilis na kumain si Olivia. Padabog niyang isinubo ang tinola. Tila ba gusto nang matapos ang pagkain para makaiwas sa pag-uusap. Tahimik na sumalo si Ate Lily sa pagkain, ngunit ramdam ang bigat ng bawat katahimikan. Alam niyang malalim ang sugat na itinatago ng kanyang kapatid, pero hindi niya alam kung paano pa ito maayos. Nagpatuloy silang kumain, walang imikan, habang ang init ng sabaw ay unti-unting lumalamig. Tulad ng kanilang damdamin na tila walang kasiguraduhan kung kailan muling magpapainit ng kanilang samahan.
Isang linggo ang nakalipas, paulit-ulit na lamang ang ganap sa kanilang mga buhay. Si Lily ay patuloy na gumagawa ng paraan para mabuhay silang dalawang kapatid at mapag-aral ng tuloy-tuloy si Olivia. Isang araw habang nasa paaralan si Olivia, tahimik lamang siyang nakaupo sa isang sulok ng silid-aralan, nakatitig sa kanyang notebook na puno ng mga sulat at mga guhit na tila ba'y wala sa kanyang sarili. Pilit niyang iniiwasan ang atensyon ng mga tao, pero hindi niya napansin ang paparating na grupo ng kababaihan, mga kilalang bully sa kanilang paaralan. "Uy, tingnan niyo to, si Olivia, palaging nag-iisa," sabi ng isang babae na may mapang-asar na tono. Siya si Trina, ang leader ng grupo. Kilala sa pagiging matapang at walang inuurungan. "Ano ba yan, Olivia? Parang wala ka ng kaibigan ha. Hindi ba nakakahiya na ganyan ka palagi?" Dagdag ni Bea, isa sa mga alipores ni Trina na tinawanan ang kanilang sinabi. Pinilit ni Olivia na hindi magpa-apekto. Pinagpatuloy niya ang pagsusulat sa notebook na tila walang naririnig. Pero lalong lumalim ang kanyang buntong hininga. Alam niyang hindi siya titigilan ng grupo ng mga bully. "Oy, kinakausap ka namin. Ano? Duwag ka bang sumagot?" Dagdag pa ni Trina na sinadya pang agawin ng notebook ni Olivia mula sa kanyang mga kamay. "Huwag nga, Trina," madiing sabi ni Olivia na sa wakas ay napilitan ng magsalita. Tumayo siya at sinubukang agawin pabalik ang kanyang notebook pero malakas ang kapit ni Trina. "Bakit? Anong gagawin mo? Magrereklamo ka sa teacher? Teka nga, bakit ba kasi ikaw lagi ang tinutukso?" Baka dahil mahirap lang kayo, no? Ang dali mong asarin kasi parang palagi kang gutom." Patuloy ni Trina sabay tawa ng malakas ang kasama ang grupo. Nang marinig iyon, biglang sumikip at nagalit ang kaloob-looban ni Olivia. Tinulak niya si Trina ng malakas, kaya't napaatras ito, ngunit hindi nagpatinag. "Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganun," sigaw ni Olivia, nanginginig ang boses sa sobrang galit. "Anong wala? Totoo naman, di ba? Lahat na lang ng sinasabi mo tungkol sa pamilya nyo, puro kahirapan, puro reklamo. Ano bang plano nyo? Maging pulubi na lang habang buhay?" Balik ni Trina, galit na rin ang tono. "Magsalita ka pa at titiyakin kong pagsisisihan mo yan, Trina." Banta ni Olivia, ngunit ang boses niya ay puno ng pangamba at hindi na itatangi ang panginginig sa kanyang mga kamay. "Sige nga, anong gagawin mo? Maghahamon ka ng away, Olivia? Ano bang kaya mong gawin? Wala kang laban." Sabay tadyak ni Trina sa upuan ni Olivia, dahilan para tumalsik ito at mabuwal. Napaatras si Olivia pero hindi siya bumitaw. "Hindi mo kilala ang pamilya ko. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan namin." Ano naman ngayon? Lahat naman kami may problema. Pero hindi tulad nyo na walang gustong gawin kundi ang magmukmok at sisihin ng mundo. Sabat ni Bea na tila mas lumalim ang pangaasar. "Ang kapal naman ng mukha nyo. Kung hindi lang ako nagpigil, matagal ko na kayong sinapak." Banta ni Olivia, ngunit alam niya na wala siyang sapat na lakas para makipagsabayan sa kanila. "Subukan mo. Tingnan natin kung hanggang saan ka." Hamon ni Trina, ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit at pangungutya. Lalong lumapit ang grupo. Pinalibutan si Olivia na ngayon ay nalilisik ang mga mata. Hindi na nakapagpigil si Olivia, bigla niyang sinugod si Trina. Nag-aalab ang buong katawan sa galit, ngunit bago siya makalapit mabilis na hinawakan ni Bea ang kanyang mga braso. Pinilipit ito sa kanyang likod. "Bitawan niyo ako, hayop kayo!" Sigaw ni Olivia, nagpupumiglas pero mas lalo lang silang tinawanan. "Bakit, Olivia? Ayan, galit ka na. Anong magagawa mo ngayon?" Pangaasar ni Trina sabay hagik-hik. Tila ba lumabo ang paningin ni Olivia sa sobrang galit at hinanakit. Hindi niya matanggap na sa harap ng lahat, lalo siyang pinapahiya. "Huwag niyo akong tatawaging mahina dahil hindi niyo alam ang totoo." Napangisi si Trina at dahan-dahang binasag ang kahinaan ni Olivia sa pamamagitan ng isang malupit na katotohanan. "Hindi nga namin alam, pero halatang-halata namin na kahit kailan hindi kayo aangat. Mananatili kayong mahirap, mananatili kayong walang kwenta." Pagkatapos noon, padabog na iniwan ni Olivia ang grupo.
na palibhas ay tila nanalo sa kanilang alitan. Nawala ang init ng dugo ni Olivia pero napatigil ito ng mas matinding lungkot at panghihinayang. Napaupo siya sa sahig, humahagulgol habang pinipilit abutin ang nakakalat na mga gamit sa kanyang paligid. Pag-uwi ni Olivia, dala pa rin niya ang bigat ng nangyari. Hindi niya maialis ang sakit at kahihiyan sa kanyang dibdib. Pagpasok pa lamang niya sa bahay, agad siyang tinawag ni Ate Lily mula sa kusina. "Hoy, nandyan ka na pala. Kain ka na. Nagluto ako ng sinigang masarap to para mawala yung pagod mo." Tawag ni Ate Lily na may halong pag-aalala sa kanyang tono. "Pwede bang tumigil ka na, ate?" Sigaw ni Olivia, galit na galit, sabay bato ng kanyang bag sa sahig. "Puro ka na lang pagkain. Puro ka na lang kain na. Wala ka bang ibang alam kundi magluto? Wala ka bang pangarap para sa ating dalawa?" Nagulat si Ate Lily sa lakas ng boses ng kanyang kapatid. "Oli, ano bang problema mo? Bakit ka ganyang magsalita? Ano bang nangyari sa'yo?" "Huwag ka nang magtanong, ate. Alam mo naman kung bakit ako ganito. Nakakainis na, ate. Na palaging ganito na lang tayo. Wala nang pagbabago. Puro na lang hirap at pasakit." "Oli, alam kong mahirap ang buhay natin. Pero hindi naman kita pinabayaan, di ba? Lahat ng ginagawa ko para sa'yo to." Pahayag ni Ate Lily, pero naramdaman niya na unti-unti na rin siyang napupuno ng hinanakit. "Para sa akin? Paano mo nasabing para sa akin? Ate, wala namang nangyayari. Ganito na lang ba palagi? Hanggang kailan ko ba ito titiisin?" Tuloy-tuloy ang mga luha ni Olivia, ngunit ang mga mata niya ay puno ng galit at pagkadismaya. "Oli, kung ganyan ang tingin mo, ano pa ba ang magagawa ko? Kung hindi ka makontento sa lahat ng ginagawa ko para sa'yo, baka kailangan mong maghanap ng ibang paraan para maging masaya. Hindi ko na kaya kung palagi ka lang ganyan." Sambit ni Ate Lily. Ngayon ay nakaramdam na rin ng sakit. "Bakit? Kaya mo ba akong bitawan? Kaya mo na ba akong pabayaan? Kaya mo na ba akong iwan?" Habol ni Olivia, pero hindi na rin mapigilan ang paghiyaw ng kanyang damdamin. Hindi na ito mapigilan pa, para bang sumabog ang lahat ng kinikimkim niyang galit. "Olivia, hindi kita pinabayaan. Pero hindi ko rin naman kayang ibigay lahat ang gusto mo kung lagi kang may hinanakit. Ano bang gusto mo? Ano bang kailangan ko pang gawin para matigil na itong alitan natin?" Halos magmakaawa na ang tono ni Ate Lily. "Gusto ko ng buhay. Ate naman, gusto ko na mas magandang buhay. Hindi yung ganito na lang palagi. Kung hindi mo kayang intindihin, ewan ko na kung ano ang mangyayari sa atin." Sagot ni Olivia na ngayon ay pabulong na, pero may matinding determinasyon sa kanyang boses. Hindi na sumagot si Ate Lily. Tumalikod siya. Pilit pinipigilan ang luhang nagbabadyang bumagsak. "Kumain na lang tayo." Huling sinabi ni Ate Lily, pero si Olivia ay padabog na kumain. Hindi na muling nag-usap ang dalawa. Sa gabing iyon, naghari ang katahimikan sa buong tahanan, ngunit ang galit at hinanakit ay nanatili sa kanilang mga puso, parang isang apoy na patuloy na nagliliyab. Kinabukasan, habang tahimik na nakaupo sa isang sulok ng bahay si Olivia, pumasok si Ate Lily na may mabigat na ekspresyon sa muka. Hindi ito nagtagal at tinawag silang magkapitbahay patungo sa paaralan matapos silang ipatawag dahil sa naganap na alitan kahapon. Pagdating nila sa opisina ng prinsipal, agad silang sinalubong ng mga mapanghusgang tingin mula sa mga guro at ilang mga estudyante na naroon. Halatang halata sa mga muka ng mga tao na ang kanilang hinuhusgahan ay si Olivia. "Ano po ba talaga ang nangyari, ma'am?" Tanong ni Principal Santos na may halong pag-aalala pero seryoso. Katabi niya si Trina at ang kanyang mga alipores na halatang halata ang mga pagkukunwaring inosenteng mga muka. "Ma'am, wala po akong kasalanan. Sila po ang unang nangbuli sa akin." Mariing sagot ni Olivia, pilit na ipinapakita ang katotohanan sa kabila ng mga mapanghusgang tingin. Pero bago pa siya makapagsalita, ay mas marami pang siningit si Trina, gamit ang tono ng isang biktima. "Ma'am, kami po ang walang ginagawa. Bigla na lang pong nagwala si Olivia at sinugod po kami. Tinangka niya po kaming saktan ng walang dahilan." Sumimangon si Olivia, ngunit bago pa siya masagot ni Trina, nagsalita si Ate Lily.
puno ng kumpiyansa sa kanyang boses. Ma'am, kilala ko po ang kapatid ko. Hindi po siya ang tipo ng tao na nagtutulak ng gulo kung hindi siya pinilit. Hindi po siya magtatangka ng ganon kung hindi siya ginawa ng masama. Ngunit tila bingi ang mga tao sa opisina sa mga salita ni Lily. Narinig nila ang kanilang panig, ngunit halatang may pagdududa pa rin. Nagpatuloy ang kanilang bulungan, waring nagdududa sa mga salita ni Olivia at ng kanyang ate. Ano, Olivia? Bakit hindi mo nalang aminin na nagkamali ka? Mas madali pang maayos ito kung aamin ka na. Pangaasar ni Bea na nakatayo sa gilid ni Trina, mayabang ang tindig. Napatingin si Olivia kay Ate Lily, nag-aalangan kung paano pa niya may pagtatanggol ang sarili. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling tumindig si Ate Lily. Huwag kang magpadala sa kanila. Oli, alam natin ang totoo. Hindi mo kailangan sumunod sa kanilang gustong palabasin. Mahirap maniwala, Miss Lily, sabi ni Principal Santos na halatang nahihirapan sa sitwasyon. Ngunit mas marami ang nagsasabi na si Olivia nga ang nagsimula ng kaguluhan. Napakagat labi si Olivia. Ang sakit ng panghusga ay tila isang pako na patuloy na bumabaon sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano pa siya magpapatunay na wala siyang kasalanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman niya ang kamay ng kanyang ate sa kanyang balikat, puno ng tapang at pagmamahal. Ma'am, hindi po palagi natin kailangan na paniwalaan ang dami ng nagsasalita. Minsan, mas kailangan po nating tingnan ang katotohanan sa mga mata ng mga taong hindi marunong magsinungaling. Mariing sabi ni Ate Lily, diretsyong nakatingin sa prinsipal. Tila ba nagkaroon ng katahimikan sa loob ng opisina? Lahat ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Naglalaban ang mga hinuha sa kanilang mga isipan. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Tumayo si Principal Santos, tumingin ng diretso kay Olivia. Kung ganun, Olivia, bibigyan ka namin ng pagkakataon na ipagtanggol ang iyong sarili. Ngunit sa ngayon, lumalabas man ang totoo. Tandaan mo na ang bawat kilos mo ay may kaakibat na pananagutan. Sa kabila ng lahat na natiling matatag si Olivia, sapagkat alam niya na nasa tabi niya ang kanyang ate. Wala na siyang kailangan pang patunayan sa iba dahil ang taong pinakamahalaga sa kanya ay hindi siya iiwan at patuloy siyang ipinagtatanggol gaano pa man kahirap ang sitwasyon. Sa kanilang paglabas ng opisina, binulungan ni Ate Lily si Olivia. Hindi kita iiwan, Oli. Ano man ang mangyari, magkakampi tayo. Walang makakapaghiwalay sa atin. Sa sandaling iyon na pagtanto ni Olivia ang isang mahalagang aral. Sa gitna ng mga pagsubok at panghusga ng iba, hindi siya kailanman magiging mapag-isa. Sapagkat kahit gaano pa kabigat ang kanyang dinadala, ang kanyang kapatid ay palaging nasa tabi niya. Handang ipaglaban ang kanilang katotohanan at kapakanan. Sa dulo, alam niyang ang kakampi niya sa lahat ng laban ay ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ate. Ikaw Kahuana Tales, ano po ang natutunan niyo sa istoryang ito? I-comment niyo po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.